So, ganito po yung ginawa ni Dadong. Ayan ang dalawang kahoy yung ginawa niyang base. Ano nga yung paliwanag mo dito pa? Bakit dalawa yung base na nakalagay? Hindi kasi ito anti-moisture kasi ito. Yung treated. Yan yung kulay brown. Tapos, ito talaga yung standard na ginagawa pag sa basement ka. Kailangan may treated siya na nakahoy. nakahoy bago yung mga stud mo. Tapos ito yung paggawa namin. Binuo ko siya. Pero mabigat. Mahirap. Binuo niya muna, nung nakaraang video namin, binuo niya muna na nakahiga to bago niya itinayo. Tatlo kami ang magtayo. Halos 4. Tapos, yan. Kaya ginagawa ko ngayon, traditional way na lang, pa isa-isa. Pa isa-isa niyang tinatayo ngayon yung itong wall na to. Ang gagawin nyo lang, kapag nagtayo kayo, lagyan nyo lang dito ng may kalang? 2x4. Oo. Ayun. Para maging even lang siya. Tapos Pampantay yan. Pampantay. Yan lang siya. Tapos ginawa ko lang ng plate sa taas. Tapos ito pala kanina, nabanggit mo. Ito yung gap. Oo, yung gap. Yan, kung makikita nyo dito, at saka yung dun sa dulo, halos pantay ang yung kanyang space. Ayun. Ayun. Yan. Yung pinaka-end niya, at saka yung end din dito, halos pantay. Pero pagdating dyan sa gitna, itong gitna, yan yung gitna makipot. Niya. Makipot. Oo nga. Dahil umangat na yung flooring nila sa gitna dyan. Oo. Kasi ang sabi dito daw sa Regina, yung mga lupa nag-shift. May movement siya. Yan. Kaya ang purpose nito, ito yung pinaka-bottom plate niya. Ito yung stud plate niya. Tapos yung purpose ng pako nito, if ever na mag-shift ang flooring, akit baba, yung semento, ito yung mag-hold sa buong wall. Sa buong wall. Okay. Hindi siya mapiktuhan, hindi siya maitutulak ng semento. Kasi pansinin mo, kung ito ay nakaupo dito, tsaka kapag umangat matik, to, matik siya na, ipupush niya yung bahay. Aangat agad. Aangat lang. Kaya, ang purpose ng pako nito, yun mag-hold sa kanya ng up and down. Sa atin ba, ganyan din yung style ng paglagay ng wall? Pag sa atin, hindi. Iba yung diretso? Diretso sa atin. Oh. Pero kapag sa doon ka sa second floor, sa main, diretso okay. na. Oh. Diretso na yan. Wala so ito, yung purpose nito, pang basement talaga basement siya. talaga. Ay, ganun pala. Oo nga, kasi napansin ko, ito nga medyo angat siya ng malaki, pati dun sa kabilang side. Pero pagdating nga dito, ayan, makipot. So, yun pala yung purpose. Kaya doble yung kahoy. Tapos, ito, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, yung screws ko, ayan, naka-align yan lahat. Kaya kapag kayo, kapag nag-DIY sa mga basement, sa mga gusto lang mag-DIY na kulang din sa idea o walang idea, ito. Yung screw na to, dito yan, naka-screw. Sa pangalawa? Sa stud plate niya. Oh, okay. Dito. Dito yan. Kasi kung aangat man to, hindi maapektuhan yung drywall. Sipin mo na lang kung dito siya naka-screw. Pag umangat yung plate niya, babasagin niya to. Kasi pupush niya Unlike na kung dito ka mag-screw, dito, magpi-play lang yung plate niya. Doon lang siya sa loob ng drywall, ng ibig ng drywall. Aakyat baba lang siya doon. Yun yung purpose pala niyan. Purpose niya. Ayan. So, ayan po ngayon yung kanyang ginagawa. Tapos, ito naman yung pintuan. Since hindi pa nakabili ng pinto, nag-iwan lang ako ng opening na 30, sabi nila. Kaya dito ako mag-start ng 48. Ito, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo ay 46 lang siya or 45. Doon na lang tayo magbabawas ng drywall. Pero, in between ito, kailangan 16 siya. Ayan. Kasi kung mag-start ka ng drywall mo dito,
sa gitna. Pagdating dito, kailangan yung 16 niya magtapat sa gitna. Para ito, kalahati ng drywall, screw, kalahati din ng drywall. Para yung drywall mo dito magkita sa gitna. Huwag kang magputol sa gitna. Kasi pangit eh. Marami kang dapat ilagyan ng masilya. Kaya yun. Ito, traditional way ang ginagawa ko ngayon. Tulad dati na sukat, putol, sukat, putol. Basta niya to, makikita niyo. Yan o. Naka-carve yan. Hindi siya diretso, no? Naka-carve yan siya. Dito kasi mahirap magpili ng ano. Excuse me, magpili ng kahoy. Kailangan kapag nagkabit kayo ng naka-carve, markingan nyo siya. Lagyan nyo siya ng marking. Palatandaan nyo na ang naka-carve kailangan nasa isang position lang. Let's say, kung nasa labas yan. Para pantay yung carve nila dito. Kasi pansinin mo, kung ito siya ay naka-carve, tapos ito nakalibot ang labas, ay ganyan. Hindi pantay, no? Ayan o, tingnan mo. Dito sa kabila. Hindi siya pantay. Ayan o. Kung ito yung pa-carve niya, pabukol niya, huwag mo siyang isalungat. Kailangan ipantayin mo siya naka-carve. So yung isusunod mo, ganong ano din, position din. Yan, tingnan mo siya. Yan. Kailangan yung carve niya halos magkapantay. Oo nga, nakikita ko yung hindi lang yung difference. kabit kayo ng kabit na okay na yan. Kailangan kunin nyo yung kung saan yung baluktot niya. Ayun. Ang bukol niya papunta dito. Hindi dapat pa ganun. Kailangan palabas siya. Palabas siya. Kita mo. Pantay sila, no? Diba? Kaya kapag kayo ay gumawa, markingan nyo siya. Carve. Yan. Carve. Dapat may mga marking kayo habang ginagawa nyo. Para palatandaan nyo yun. Yung bukol niya sa labas. Ganyan. Hindi, yung bukol niya ay isang way lang. Isang way lang siya. Hindi siya mag-halo-halo. Kasi mag-flip-flop yan eh. Yan yun. Ano mas mabilis kung imano-mano mo na ganyan? Mas mabilis pag isa-isahin? Hindi mabigat para sa akin. Hindi, tsaka ano siya pa. Siguro yung
Alam, nakapwesto na siya, diretso, no? Di ba maluwag siya? Maluwag siya. For example na lang. For example, ito yung plate niya sa ilalim. Balagay natin. Tapos umangat. Umangat siya. Ayan o, maluwag. For example, umangat. Nawala na. Sumikip. Kaya yan yung purpose niya. Kapag umangat man siya, tutulak niya, dito lang siya magpi-play. Tapos yung drywall mo dito sa gilid. Kumbaga nasa paloob siya. Kaya yung screw mo dito. Nulit ko lang ha. Nulit ko lang. Kasi pinakita ko lang to. Na maluwag to kanina. Diba? Itutulak siya. Pero ito tatanggalin ko to. Ano ko lang yun. Sinampal mo lang. Yan yun. Diba? Per ilang hours, ito lang yung nagawa. Nabuo na. O, at least nabuo na yung kabilang side ng wall, diba? So, ano yan? Tapos na yung lahat dyan? So, ito, anong purpose nito? Bakit naglagay ka ng ganyan? Hindi kasi, yan o. Kung manotice mo. Eh, yan ang gawang Pinas eh. Yan ang expertise ko sa Pinas. Gusto din pala ng may-ari yung may ganyan. Mas okay na naman ang ganyan eh, no? Iba ko nga naglalagay naman ng ganyan talaga eh. Tsaka marami kang putol-putol, di ba, na kahoy? Kaysa naman itapon. Dagdag tibay pa. Kasi baluktot nga saya. Baluktot siya. Yan. So, anong nangyari? Baluktot siya. Kailangan, pag nagsukat ka, susukatin mo to yung baba. Tapos yun ang ilagay mo dito sa gitna para pareho sila. So, okay na yan. Okay na yan. For example, ito. 14 and 1/4. 14 1/4 na. Hanggang taas na yan dun. Kasi dito kanina nakasipa yan siya dun. Medyo close siya. Tingnan mo to yung ano niya. Yung hati niya dapat na. Kailangan yung hati niya pantay. Kaya sabi ko nga kapag ako yung gagawa ko, tapos ako magkakabit, alam ko yung trabaho ko. Kung saan ko siya yan. So, walang sablay yan? Mayroon naman. Di ka sure? Ano na yun? Yung edited na yun yung sablay. Ikaw dadang ha. Sige na, mag-ano na kami. Nag-disto tuloy. Tama na yan. Ayan nalagyan niya na ng wall. Mukhang bahay na. Ang kwarto na. No? Mukhang kwarto na nga. Itong side, meron na rin. So, ayan na. Baka may maatrasan ako. Dito ko sa loob maliwanag dito. Ayan. Kung sa loob, ganyan itsura. Ayun nga pala kasi andito yung ilaw. Ayan na. So, bali lalagyan pa to ng insulation pa, no? Tapos, i-double wall nila. So, ng owner, lalagyan ng soundproof. Para pag nag-video okay daw siya, hindi dinig. Ayan, oh. Ganda na. So, hanggang dyan lang muna yung gawa ni Dadong for today. See you sa next vlog ni Dadong. Maganda na. Ang luag, no?